Heto na ang kinatatakutan ng mga Duterte ngayon. Heto na yung kanilang nightmare, mga kababayan. At yung kinatatakutan ng mga Duterte, ayaw din lang marinig, mga kababayan. Marami na naman niiyak dito. Marami na namang iiyak. Bring him home! Bring him home na mukha mo! Oh, Marami na namang mag-iiyakan dito. Marami na naman sisigaw ng ano. tatay bigang! Bring him home! Marami na namang iiyak, mga kababayan. Ang pinaka nakakatakot na balita, ba ano? Wala nang bring him home! Wala nang bring him home eh. Eto na yung pinaka kinatatakutan nila. Sa totoo lang, mga kababayan ko ha. Wala na kayong maririnig na ano. Putang ina na, presidente na yung adik! Wala na mga kababayan. Ito na yung pagtatapos nila. Masarap kumanta ng ano eh. And now the end is near. Duterte's fate on Netherlands. And now the ICC gives Duterte the final and his way. And more. More than this. Mapapakanta ka talaga ng ganun doon. Oh. Wala na. Oh, eto na. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, sarap nga makantsaw eh. Kasi hindi naman tayo ng lalait, no? Ginagawa rin naman nila sa atin yan nung panahon na yon. Kaso nga lang, ang tawag nila sa presidente natin, bangag. Tawag nila sa presidente nila ngayon, sabog. Di ba? Oh, kaya wala nang bring him home. Accept the fact that there is no bring him home. Game over. Oh, bring him jar. Bring him into jar. Kaya mga kababayan ko, yung masamang balita po na ibabalita ko sa mga DDS, mga kapatid. Eto na, mga kababayan ko. Ang kinatatakutan ng mga DDS mangyari. Naganap na po ngayon 2025. Panoorin nyo ho ang balita na ito, mga kababayan ko. Eto, sabay-sabay natin panoorin. Pinagtibay ng International Criminal Court Pre-Trial Chamber 1 ang kanilang jurisdiction sa kasong crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Aray ko po, makinig kayo! Ibinasura ng Pre-Trial Chamber ang pagkwestiyon ng kampo ni Duterte sa ICC jurisdiction dahil kumalas na ang Pilipinas sa Rome Statute noong March 17, 2019. Ipinunto ng Pre-Trial Chamber judges na November 1, 2011, sumali ang Pilipinas sa ICC. February 8, 2018 naman nang nagsimulang mag-imbestiga ang ICC prosecutor sa extrajudicial killings sa Pilipinas. Kaya lahat daw ng pagpatay na ibinibintang kay Duterte mula November 1, 2011 hanggang March 16, pakinggan nyo, 2019 sabay-sabay ay tayo. sakop ng jurisdiction ng ICC dahil state party pa ang Pilipinas sa Rome Statute sa mga panahong yan. Ayun, mga kababayan ko, narinig nyo na. Kaya anong gagawin natin? Bring him home! Bring him home! Bring him home! Bring him home! Ano na? Ang sakit nito, mga DDS. Ano? Ngayon tayo sumigaw. Bring him home! Wala nang uuwi. Boom! Ang sakit nito, mga kababayan, di ba? Oh, ang sakit niyan, mga kababayan ko. Para kang sinampal niya. Yan sinasabi ni former Senator Antonio Sani Trillanes.
mga kababayan. Yan sinasabi niya na ayaw ninyo pakinggan. Na sinasabi nyo sinungaling si Trillanes. Sinungaling si Trillanes kasi hindi naman makukulong. Kumalas na tayo sa ICC. O sige, ngayon kayo sumigaw ng bring him home! Bring him home! Sige. Ngayon kayo sumigaw. Ngayon kayo magmatapang. Oh, 'di ba? May intel ako, bubukin ko kayo. Nalaman na yan ng pamilya. Kaya ba kayo susugod sa 31 sa Malacanang? Susugod po mga kababayan ko, yung mga ralisa sa 21, sa 31 mga kababayan ko. Si Abu Digong. Oh, 'di ba? Wala na. Narinig nyo na ang katotohanan. Mga kababayan ko, do you think makakalabas pa ba? Marami ho nagpapakalat sa social media na nakauwi na daw si Duterte, na pauwi na daw. May OFW pa na aanga-anga. Maraming salamat, nakauwi na si Tatay Digong. O, di ba? Sa Toktik, ang hilig niya, nakauwi na si Tatay Digong for how many years? Tapos gagalitin nyo, imumulde nyo yung galit ng taong bayan sa comment section, no? Grabe, oh. O ngayon, mga kababayan ko, yan ang katotohanan. Napainggan ninyo? Hindi makakalabas yung tatay nyo. O, diba, Tita Liberty Arcega? O, sabay-sabay. Painggan natin. Patuloy pa rin nakipag-ugnayan sa ICC ang gobyerno ng Pilipinas pagkatapos itong kumalas ang Rome Statute. Oo, nakita nyo? Tulad na lamang ng hiling ng gobyerno na ipagpaliban muna ang investigasyon noong November 2021. Kasi mga kababayan ko, to be honest, sabi ko sa inyo, malakas ang kaso kay Duterte. Kaya po, baliwala, kahit anong gawin ho ng pamilya niya, there is no interim release because flight hazard si Duterte. Mga kababayan ko, walang lalabas na dating Pangulo because, mga kababayan ko, here is the true story. Mga kababayan, matagal na nating sinasabi sa taong bayan to, matagal nang sinasabi ng mga Pilipino, mga kababayan ko, na yung dating Pangulo ay mananagot talaga sa ICC because, mga kababayan ko, bago pa kumalas ang Pilipinas sa International Criminal Court, mga kababayan ko, nagawa niya na yung krimen. And according to the Rome Statute, habang sakop ka ng ICC at kakalas ka pa lang, lahat ng ginawa mo bago ka kumalas ay accountability mo pa rin, mga kababayan ko. So ngayon, mga kababayan ko, to make the short story, natanggal tayo sa ICC pero pinatupad ng Interpol because the ICC Interpol ay meron pong partnership. Binigay sa Pilipinas ang warrant, tinrabaho, mga kababayan ko, until na makabalik si dating Pangulong Duterte from Hong Kong, dinampot siya ng ating otoridad, mga kababayan ko. So ngayon, ngayon mga kababayan ko, narinig nyo na yung masamang balita para sa kanila. Kaya ako, mga kababayan, sa darating mo na October 31, magrarally na naman ho yung mga Duterte na pangungunahan ho ng mga lintik. Totoo, mga kababayan, pangungunahan ho nila. Kaya ako ganyan ho ang kanilang ginagawa ngayon. Ayan ho. At nang arestuhin at isuko ng Pilipinas si Duterte sa ICC nitong Marso. Dahil sa mga aksyon ng Pilipinas, lalo raw na pagtibay ang pananaw ng ICC na ito ang may jurisdiction sa kaso ng dating Pangulo. Wala pang bagong tugon ang kampo ni Duterte sa desisyon ng pre-trial chamber na inilabas kahapon. Ayan, narinig nyo ngayon, mga kababayan ko. Eto naman, hindi na makatugon yung pamilya niya. Hindi na makatugon yung pamilya ni dating Pangulong Duterte kasi alam nila talaga, wala talagang uuwi. Mga kababayan ko. Kaya maraming Pilipino ang pinapaasa ng pinapaasa. Maraming Pilipino ngayon ang pinapaasa ng mga taga-suporta nila, mga vlogger nila, kumbaga pinapaintindi yung galit, tinataniman kayo ng galit. Kasi ang huling pagbubugso ng galit nila, mga kababayan ko, alam nyo kung ano? Mga kapatid, yung October 31. Kapag hindi pa nila napababa si Presidente Bongbong Marcos until October 31, hindi na nila magagawa sa mga susunod na buwan
ang pagpapabagsak kay PBBM. Totoo mga kababayan. Hindi na nila magagawa. That is the doomsday ng mga Duterte supporter. Ng mga nananatiling DDS. Mga kababayan. No? Pero may papaintindi ako sa inyo para mas maintindihan ng mga DDS ito. Para mas makakuha ng mga DDS yung logic, mga kababayan ko. Eto mga kababayan ko, si Attorney Cristina Conti. Medyo makinig kayo mga DDS. Huwag kayong mag-alala. May pag-asa pa naman kayo. Yes, may pag-asa pa kayo. Meron pang pag-asa ang mga DDS. Huwag naman kayong ganyan, sinaaway nyo na inaaway, mga iyakin na nga yung mga yan eh. May pag-asa pa mga DDS. Alam nyo po, nung pag-asa, Ma'am Pinuevo and Ma'am Nora Morales. O ito ho ang pag-asa. Kung mapapatunayan na yung dating Pangulo ay nagbabaliw-baliwan. Oo, hindi pong nagbalaway na. Yung nagbabaliw-baliwan na si former president. Mga kababayan ko. Yun na lang ang last chance nyo. Pero mukhang matutuklasan pa ng gobyerno. At in fact, mga kababayan, babalita ko rin sa inyo, baka hindi nyo alam mga DDS. Ongoing ang ginagawang pag-iimbestiga at pagpapacheck up ngayon ng dating Pangulo. Kaya may malalaman kayo dito. Panoorin nyo po si Attorney Cristina Conti. Magandang umaga. Opo, matapos po ay basura ng ICC yung pag-question ng kampo ni dating Pangulong Duterte. Ano pong susunod dito sa kaso ng dating Pangulo? Kung settled na ito, may kapangyarihan, isa na lang ang natitirang tanong. Okay pa ba si Rodrigo Duterte para sumipot sa hearing? Ito yung tinatawag na fitness to stand trial. Ayun, mga kababayan! Last choice na ng mga Duterte to! May deadlines, may schedule na yung examination at reports patungkol dito. Kaya inaasahan namin within this year, sana maisara na lahat ng balakid doon sa pagpapatuloy ng trial. So nabawasan na po yung mga balakid, ito na lamang. Ano po yung mga schedule? Kailan titingnan ang kondisyon ng dating Pangulo? Ayan na, eto na. Ayaw madinig ng mga DDS to, promise. Hindi nila kayang madinig to 360 degrees. Ay, ito yung pinipigilan ni Kaufman na mangyari. Ang gusto ni Kaufman, sarili nilang doktor. Pero mga kababayan ko, ang matindi ho nito, mga kapatid. Ang matindi ho nito mga kababayan, matindi. Ayaw ng mga DDs to eh. Sa totoo lang. Uy! Guys, umabot tayo ng 807. Paki-like muna yung live streaming natin. Paabutin nyo naman to ng 700 likes, mga kababayan ko. 700 likes, mga kababayan ko. Sige, mga kapatid. Pakinggan natin. 700 likes tayo, Ayaw na madinig ng mga DDS to eh. Pupusta ako, mga kababayan. Magtatakip ng tenga to mga to. Pupusta na ako. Di nila kakayanin to. Magaganyan, ano? Ayoko marinig yan! Bring him home! Tatay, bring him home! Pupusta ako, bring him home na naman yan. Ayaw madinig ng mga DDS to eh, mga kababayan ko eh, no? Eto na yung pinakamasakit na katotohanan. Ako, at least ako, di ako nagsalita nito At least yung balita, mga kababayan ko. Panoorin nyo to yung video na to. Sa ngayon, ongoing na siguro yung check-up, diagnostics, kung ano pa man. Dahil ang report, ang deadline ay October 31. Mga kababayan! Nakuha nyo yung logic? Magrarally yung mga DDS sa 31 kasi sa 31 na siya, malalaman na yung pagbaliw-baliwan niya, negative. So ilalabas na po ng ICC, mga kababayan ko, yung katotohanan, mga kababayan ko. Kaya ang sagot dito, ang party-party natin, bring him bone! Bring him bone! Bring him bones na nangyayari nito. Eto na. Because the deadline, mga kababayan ko, is October 31. So sa makatuwid, hindi ho alam ng mga taga-suporta ni Duterte na ang pag-check up ho sa dating Pangulo, kasi procedure to ng ICC
Di ba, Ma'am Rewe Market? Procedure to ng ICC. Kailangan check upin si Duterte ng mga doktor doon, mga independent nakakasakop sa kanyang kalusugan, kung fit pa ba siya talaga. So nagtagumpay si Kapman na hindi ipatuloy yung procedure ng hearing. So nakapaghanda pa sila ng mahaba-habang panahon na dahilan. Pero mga kababayan ko, which is the ICC, is handang-handa na rin. Mga kababayan ko. Actually, sabi nga po ni Christina Conti, allegedly, inuumpisahan na yung pagpa-check up sa kanya. At sa October 31 na mga kababayan ko, magaganap yung talagang hatol ng ICC patungkol dito sa dating Pangulo. O, ayan na. Nalaman nyo na. Ayaw pakinggan ng mga DDS yan. Sinungaling yun si Biyahe ni Kuy. Hindi totoo yan. Uuwi pa si dating Pangulo. Bring him bones, mga kababayan. Ayan na. Nalaman nyo na, mga kababayan ko. No? O, tapos, sasabayan nila ngayon to ng kilos protesta sa October 31. At plano nilang sugurin ang Malacanang, mga kababayan ko. Diba? I-booking na natin para malaman ng taong bayan. Ngayon, alam nyo na sa October 31, lulusubin, mga kababayan ko. Lulusubin. Makinig po kayo. Lulusubin ng mga militanteng grupo ang Malacanang. Sa mga hindi nakakaalam, may banta na si Mayor Isko sa inyo. Bawal kayo sa Maynila. Narinig yan? Kundi sa Quezon City lang sila pag-asa ko. Bawal din sila doon. Ayaw din sila ng Quezon City. Di ba? Mga kapatid. Oh. Kasi ako, chinek ko rin eh. You can check. Mag-follow kasi kayo sa ICC. Meron na mga silang Facebook eh. May update sila doon, mga kababayan ko. Nakikita nyo yung hearing. Mga kababayan ko, nag-hearing po ang ICC. Napapanood po natin yan doon sa sa kanilang blue app. Oh. Okay, pwede niya magtignan, 'di ba? O ngayon, mga kababayan ko, klaro. Ito na, mga kababayan, ang pinakamatindi. Yes, mga kapatid, pakinggan niyo 'to. Katapusan ng taong ito, November 5, 2025, ang deadline naman ng comments or observations ng lahat ng parties, including the defense. November 5. Ang labas ng findings ni Duterte is sa 31. November 5, ang submission ng defense at ng ICC. Mga kababayan ko, ayan na po. Minabalita na sa inyo na maayos. Kasi yung mag-check sa kanya ay independent panel of experts. November 5, magkokomento yung lahat ng involved. Sabihin nyo na naman, Marcos administration na naman ang depakana niya, mga DDS. Sabihin nyo na naman, kasalanan naman to ni Bongbong Marcos ni Bangag. Isisisi na naman yan kay BBM, pupusta na naman ako niyan. Sisisi din nila yan. Nako, mga kababayan ko, sanay na ako sa mga yan. Lagi nilang isisisi kay Pangulong Bongbong Marcos yung pagkakamali ng tatay nila. We need to watch this, mga kababayan ko. Sa October 31 and November 5, mga kababayan ko. Aabangan natin yan, mga kapatid, di ba? Ngayon, ano pa sabi dito? Kaya tingin namin, magiging submitted for resolution, sabi nga natin sa Pilipinas, o parang wala nang ibang hinihintay kundi ang desisyon ng korte as of November 5. Nako! Mababaliw na naman sila dito. Hindi ko na kaya mga DDS. Mababaliw kayo dito. Masakit sa ulo. Bring him bones. Bring him bones. Bring him bones. Ako, galit na naman sila dito sa akin ngayon. Ayan, Oy, gabi naman, Papabutin nyo nga ng 700 likes to, mga kababayan ko. 700 likes natin tong ating live stream ngayon, mga kababayan. Dali. Kasi, this is very exciting, mga kababayan ko. This is very exciting and one of the best moment, mga kapatid. Di ba? Mapapakanta na lang talaga mga Duterte niyan.
This is the moment, my final test. Sa ICC magtatagumpay pa ba? This is the day. Ang retirement niya, bring him bones ba? Bring him bones ba? Duterte! Alam mo, hindi ako kumakanta, napapakanta ako mga kababayan Grabe kasi kayo this is the moment Diba? Ganon siya katindi. Malupit to. Mga kababayan ko. Kaya nga mapapabring him bones talaga ang taong bayan. Nag-alisan yung mga DDS Teka lang, 576 likes tayo. Tapos 888 na nanonood. So yung the rest is DDS na kalaban. Paki-like muna yung live stream natin, mga kababayan ko. Paki-like muna. Tuloy, mga kababayan ko. Gaano po kabigat itong pagkakabasura ng pretrial chamber sa pag-question ng kampo ni dating Pangulong Duterte sa ICC jurisdiction? Ito kasi dito nakaangkla yung mga naging rason ng kanyang kampo. Ayan, narinig nyo? Binasura binasura ng quick trial chamber, mga kababayan ko. Ang apila ng mga Duterte tungkol sa ICC. Pakinggan nyo to. Kinlaro Klarong-klaro. Sumang-ayon man kayo o hindi. Mga kababayan ko, mga DDS, makinig. Sa totoo, ito ang pinakamabigat na quote-unquote, depensa ni Rodrigo Duterte at ng iba pa. Kasi kung walang jurisdiction yung ICC, walang kahit anong pagpapatuloy sa kaso man o sa investigasyon. Ayan, narinig nyo. May epekto rin ho ba ito sa iba pang pwedeng kasuhan natin pa-aresto ng ICC? Abay, oo. Nako, marami kayong malalaman. Pakinggan nyo mabuti. Precisely. Kaya ito ang nagsasarado o kumbaga nagsasabi sa atin na maaari na go signal ito na pwede nang i-consider ng ICC ang iba pang warrants of arrest kung merong nakabili na application. Ayun! Narinig nyo, mga kababayan ko. Kaya may susunod na magluluto ng munggo. Ayan na may magmumunggo. Mga kababayan. At pwedeng magpatuloy ang pagdampot sa iba pang co-perpetrator. Ayun, mga kababayan ko. Maliwanag na. Ang inaantay-antay natin, mga kababayan ko, ay matutuloy na. So tama na naman si Antonio Sani Trillanes IV. Meron talagang susunod, mga kababayan. Meron talagang susunod, mga kababayan ko. Kapag si Duterte ay napatunayan at naipasok na, tapos na yung free trial chamber, mga kababayan ko, ipapatawag na rin sa ICC yung mga sangkot. Ang tanong, magtatago kaya ito? Aroy, mga kababayan, yan ang pinaka-aabangan natin, the best exciting part, mga kapatid. Ni Duterte. Sa inyo po huling impormasyon, kumusta na ba talaga ang lagay ni dating Pangulong Duterte sa The Hague? Tinanong nyo si Attorney Conti. Ano kayang sagot ni Attorney? Tingnan natin Anong sagot ni Attorney? Ito. Ayan. Tingnan nyo Kung sa akin, kasi abogado ako ng mga biktima, hindi naman ako makabisita sa kanya. Pero narinig namin yung sinasabi ng kapamilya, yung sinasabi ng ICC mismo. Sabi ng kapamilya, okay naman daw siya. Sabi ng ICC, okay ang kanyang medical and other health-related services. So walang katotohanan talaga yung hinimatay daw si Duterte at nakita daw na unconscious. So drama nga, mga kababayan. Kaya ito na yan, mga kapatid. This is the moment, the final test. Yun na yung huli, mga kababayan. Kaya binalita ko na sa inyo to Kaya kung sa amin, palagay namin kalakhan ng mga sinasabi ng abogado at ng defense team, baka drama lang. Mga kababayan ko, drama. This is the moment, the final test.
bring him bones ba pag uwi sa Pilipinas. This is the day. Mag-iiyakan sila. This is the moment. And this is the moment. And say goodbye. Ang sakit, mga kababayan. Biruin nyo, naaabot ko yung ganong pitch, mga kababayan ko. This is the moment. Oh, hindi na sa akin nang galing yan, mga kababayan ko. Kaya sabi ko sa inyo, mapapakanta ka talaga. Kung pag sinabi po ng Independent Committee na titingin no, sa kalusugan ng Pangulo na he's ready to stand trial, gaano kabilis itong magiging pagliti sa dating Pangulo? Ayan na. Masasaktan na naman sila dito. Sige. At kung sasabihin naman nila hindi niya kayang tumayo para sa trial, ano mangyayari sa kaso? Kung fit to stand trial siya, tingin namin as soon as possible. Kung kakayanin nga, December. Kaya lang, tinitingnan namin na may Masakit. recess talaga yung korte between December 5, maaga sila magpasko, mag-Christmas break, hanggang January 12. Pasok sa Ang sakit nito, mga kababayan ko. Doon nakakanta si Duterte ng ang Christmas song. Wherever I see boys and girls singing lanterns in the sea, I remember the day I killed a Filipino, and there's so many victims, the sins that I commit. Oh. Doon nakakanta yun ng ganun, mga kababayan ko. Hawak sa rehas. At kung kailangan mo ako... Baka mamaya, hindi ko na mapili. Kasi baka, doon na siya magki-Christmas. Ang kanta niya na nun, nakagano sa rehas, oh. At kung kailangan mo ako... sa oras ng iyong pag-iisa, diba? Susunod si Bato. Asahan mong ito'y darating. O, diba? Pasok, mga kababayan. Diba? O, ito na. Kakanta na si Duterte nun. At kung kailangan mo ba to, sa oras na ika'y nag-iisa, kung naninindig, asahan mong meron pandarating, sa sandaling kailangan mo ba to? Ayoko lang nga. Laugh trip tong content ko na ngayon. Kaya pala, susunod na talaga si Bato. Kaya yan ang kanta nila, mga kababayan. Kung kailangan mo si Bato. Tuloy, mga kababayan. Pero kung may habol sa panahon ng before December 5, mag-hearing na tayo. Dahil, tandaan natin, yung confirmation of charges hearing, it's just an initial step. Babasahin pa lang at pagdideliberatean Correct. kung ano yung charges. Kung hindi siya fit to stand trial, posibleng ang tawag natin ma-archive ang kaso, Correct. Kung hindi siya fit and trial, ma-archive ang kaso, and then, adjourn o matitigil ang proceedings hanggang sa panahon na maging okay siya or fit to stand trial. Check-ups could be done or determination ayan ang pinakamatindi. Gagamutin ka. Gagamutin ka ng gagamutin, pero binanggo ka pa rin. Yan ang pinakamatindi dito. Sabi ko nga sa inyo, wala nang labasan to. Gagamutin ka doon hanggang sa maging fit ka. Pag alam nilang fit ka na, mga kababayan ko, kulong ka pa rin. Katuloy. could be done within every 120 days. So hindi naman po mangangahulugan na mapapalaya ang dating Pangulo. At pwede bang questionin ng kanyang pamilya yung magiging resulta ng check-up sa kanya? At least dito, klarong-klaro to, ha.
Posible po sa pamamagitan ng abogado niya. Yung defense team ay una magbibigay ng observations, pangalawa, pwede siyang mag-apela dun sa desisyon ng judges tungkol sa fitness. Kaya hindi naman mawawala ng rekurso si Duterte at yung mga kasama niya patungkol sa issue na ito. Okay, abangan po natin yan. Maraming salamat, ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti. Naku po mga kababayan, may kalalagyan at may kalalagyan ang dating Pangulong Duterte dito. Naku, nakakalungkot mang isipin at malaman ng mga Salamat, magandang tanghali. makasama ng mga DDS, mga kababayan ko, na ito yung mangyayari. No, mga kababayan. Uy, huwag niyong kalimutan mag-follow, like, comment, share, and subscribe, ha? Mga kababayan ko, paki-like po ang ating video na ito. Viral ngayon sa loob ng social media itong tao na to, and I'm very interested sa story niya. Kaya ako siya tinafik. And I want you to know, guys, na hindi ko siya inaaway. Bagkos, gusto ko lang malaman ng taong bayan kung ano nga ba ang dahilan, mga kababayan. Baka kilala nyo kasi ito eh. Please comment down below, baka kilala nyo to, mga kababayan ko. Kaya ko kayong tignan sa mata, mga kapwa ko, blank! Ako lang ang walang ka-flood control! Amen! Wala na kayo na baka si alam mo, kilala nyo kung sino yan, comment down below lang, mga kababayan. Ito yung istorya na tila ba magiging kampante kayo. Pero sana nakuha nyo yung punto kung bakit ginawa to ni Secretary, ni Ombudsman Remulla. Marami na disappoint dito, sabi nila, bakit dito nuluyan ni Ombudsman Remulla yan? Bakit hindi pa pinakulong yan? Bakit hindi pa tanggalin sa Senado yan, mga kababayan ko? Hindi ganun kadali magtanggal ng isang senador. Yes, hindi ko kinakampihan si si Joel Pero hindi ko rin kinakampihan si Ombudsman. Gumigit na ako. Pero nakita ko yung nakita ko dito, mga kababayan ko, yung kung ano yung point of view nito ni Ombudsman Remulla. Pero gusto ko panoorin itong video na to. Sabay-sabay nating gawan ng reaksyon, mga kababayan, yung kanyang mga sinabi. At gusto kong mas maintindihan pa ninyo kung bakit ito hindi itinuloy ni Ombudsman Remulla. Meron nakatago dito. And this is very interesting for everyone Filipino na nanonood sa atin ngayon. And alam ko, guys, mas maiintindihan nyo to because that is the point na gustong palabasin ni Ombudsman Remulla. Ano ito, mga kababayan? Panoorin nyo to. Hindi na raw itutuloy ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang paghiling niya sa Senado na ipatupad ang dismissal order na ilabas noong 2016 laban kay Senador Joel Villanueva. Natatakot ba kayo? Ako, hindi ako natatakot, mga kababayan ko. Tinawag niya itong secret decision ni Remulla na itinanggi naman ni dati Ombudsman Samuel Martires. Balitang hatid ni Salima Refran. Ito, mga kababayan. Listen. Napakaganda ho nitong pag-usapan. Kasi ipapakita ho dito. Actually, the Senator Joel Villanueva was an example Ginawa lang siyang subject ni Ombudsman. But, pinakita ni Ombudsman Remulla kung gaano kadumi ang kalakaran ng administrasyon ni Duterte. Yes, mga kababayan ko. Papakita ho dito ni Ombudsman Remulla. The subject is Joel Villanueva. Ang main target talaga dito is si Martires, mga kababayan ko. Bakit ko nasabi? Tingnan nyo to, mga kababayan. Pakinggan nyo. Balak sana ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na hingin sa Senado na ipatupad ang 2016 decision ni dating Ombudsman Conchita Carpio Morales laban kay Senador Joel Villanueva na dismissal from public service. Ayan, mga kababayan ko. He was the congressman during that time. And he was a senator right now. Mga kababayan ko. The former congressman and Senator Joel Villanueva ngayon, mga kababayan ko, is nasangkot din ho sa mga maanumalyang kwento, issue ng patungkol sa tawag nito. Ito sa ano ba ang tawag dun?
Dito flood control eh. Port barrel. Yeah, nasangkot ito sa port barrel. And right now, mga kababayan ko, ito yung naungkat ni Boying. I know na hindi tatalab to kasi dismissed na. Wala na tayong magagawa, dismiss eh. Mga kababayan ko. But, ipinakita lang ni Ombudsman Remulla kung gaano kadumi ang kalakaran nung panahon ng dating Pangulong Duterte. At ano ang justice system sa ombudsman noon. Papakita niya dito yan. Dahil ito sa administrative case ni Villanueva, bunsod ang pagkakaugnay niya sa pork barrel scam noong si Bac Party List representative pa siya. Correct, mga kababayan ko. Ang alegasyon, napunta umano ang 10 milyong pisong Priority Development Assistance Fund o PDAF ni Villanueva sa peking NGO ni Janet Lim Napoles. Ayun, mga kababayan ko, peke daw ang pirma, pina-NBI daw na ganito, kuno na ganyan. Nakakatawa lang, no? Magkakaroon ka ba ng PDAP, mga kababayan ko, kung peke ang pirma mo? Pwede ba yun? Hindi pinatupad noon ng Senado ang dismissal order dahil tanging Senado lang daw at mga kapwa senador ang makakapagpalis sa nakaupong senador sa pwesto. Correct, mga kababayan ko, because during that time, he was the first timer senator, mga kababayan ko. Sa pamamagitan ng investigasyon at ng ethics complaint, si Villanueva naglabas agad ng kanyang mga resibo. Ito, mga kababayan ko, ito question dito. Na-dismiss kaagad yung cases ni Villanueva. But hindi na ikwento sa inyo na kung gaano hindi na ikwento sa inyo ng iba kung ano nga ba talaga ang dahilan kung bakit nilabas to. Ano mapapala ni Remulla dito? Tapos na to. Dismiss na. 'Di ba? Dismiss na to, hindi na mapakikinabangan, so it means recycled, mga kababayan ko. Pero pinilit nilang ilabas sa media because of what, mga kababayan ko? Hindi po para kaladkarin ang pangalan ni Joel. Ipakita sa inyo kung gaano kadumi maglaro si Martires, mga kababayan. Tuloy. Ilang dyan ang July 2019 desisyon ni Nooy Ombudsman Samuel Martires na dinismiss ang kaso laban sa kanya dahil sa kawalan ng probable cause. Sinama rin ni Villanueva ang clearance mula sa ombudsman na nagsasabing wala siyang nakabimbing kasong kriminal o administratibo. Ayan o. Pati certification mula sa Sandigan Bayan na hindi siya akusado o defendant sa anumang kaso roon. May official transmittal letter din si Villanueva mula sa Ombudsman noong 2019 na nagbibigay abiso sa Senado na ibinasura na ang kanyang kaso. Ayan, nakita nyo, mga kababayan ko? Ang pahayag ni Remulla, tinawag ni Villanueva na harassment. Yan, medyo tatamaan si Remulla dito. Tatamaan si Remulla, pero I get the point of the ombudsman, mga kababayan. Pero giit ni Remulla, It's not harassment. It's something that everybody thinks to be still valid, that can turn out to be not valid anymore due to a secret decision. Secret decision. And I quote, sabi ni Remulla, and I quote, secret decision. What's the meaning of secret decision? It means, mga kababayan ko, kung sa panahon ng dating Pangulong Duterte ay nakakapagpalabas sila ng sandamakmak na kwentong ganito o kaso na napalulusotan nila. So it means, mga kababayan ko, talagang merong na mga kalukuhan na pinalampas, mga kababayan ko. Bakit si Jinggoy lang? Bakit si Revilla lang? Bakit si Enrile lang ang nakulong? Bakit si Janet Napoles lang? Mga kababayan ko, maraming cover up na nangyari pala dito. Tuloy. Dapat kasi, hindi naman na-publish yan, hindi yan nilabas. Nobody know about it. Yes, walang nakakaalam, mga kababayan ko, na dismiss ang kaso. 'Di ba? Ibig sabihin, there is an cover up. Alam mo kung bakit nilabas to ni Secretary Remulla? The reason kung bakit, gusto niya ipakita sa inyo kung gaano kababoy ang justice system noon. Na kayang pagtakpan ang taong inaakusahan at nililitis, mga kababayan ko. Mga kapatid, yun po ang totoo dito, mga kababayan ko. 'Di ba? Kaya ko po kayong tingnan ng harap sa mata, mga kapwa ko! Yun. 'Di ba? Ma'am Cheche Boreche, tama?
Kahit sa Senate mismo, hindi nila alam yan. Iginagulat daw niyang may ganito na palang desisyon si Martires. Kaya nga mga kababayan ko alam nyo, pag Duterte alay, mga kababayan ko, syempre, si TESDA man, dating appointed yan ni Digong as a TESDA chair, namumuno sa TESDA. Diba? Tapos ito pa mga kababayan ko, ito pa matindi, mga kapatid. Nagkaroon ng kaso na FIDAP, mga kababayan ko, sa mga faking NGOs, allegedly. Dismiss yung kaso, hindi na pinaalam sa media. So marami pa to. Alam mo yung ginawa ni Ombudsman Crispin Jesus Remulla? Maraming matutuklasan ng taong bayan. Maraming maiintindihan ng madlang people dito. Marami kayong mauunawaan pa. Marami kayong makikita pa dito. Hindi lang ito mga kababayan ko. Mga kapatid. Hindi lang ito. Napakarami pa po nito mga kababayan sa totoo lang. Kaya magugulat at magugulat at magugulat at magugulat po kayo. Mga kababayan ko. I was confronted with a decision signed by former Ombudsman Martires dated July 2019. Lumabas lang siya nung sinabi ko may gagawin ang Ombudsman tungkol dyan. It's a surprise secret decision that came out. Yun! So ibig sabihin, marami pa matutuklasan si Boying. Nobody was raising that issue before. Joel Villanueva kept quiet through all the years. Ombudsman Martires never spoke about it. Di ba parang secret decision siya? Alam niyo ba yun? Did you know about it? Nobody knows about it. Kaya nga mga kababayan ko, itinago sa publiko ni Martires at ni Joel na dismiss yung kaso para mamatay na lang yung issue. Ay, nako po mga kababayan ko. Now I understand kung bakit ayaw ni Amy Marcos na maupo si Boying Remulla as ombudsman. Now I understand mga kababayan ko. I really understand right now mga kababayan ko kung bakit ayaw. Kasi marami pala matutuklasan si Boying. Na ang puling bagsak ng taguan ng kasalanan ay ang ombudsman. Ay, pero hindi kaya matutuklasan kay Amy dito. Well, let's see. Mga kababayan ko. Sa panayam ng Super Radio DZBB, itinanggi ni Martires na isinekreto ang desisyon. Ito nga isinikreto ang desisyon. Paano naman yung kayo-kayo lang ang nakakaalam? Sabi ni Martires. Aba, hindi ko alam kung anong sikreto sa amin kasi kung titingnan, meron kaming tinatawag na CCMS, yung Case Management System. Pag yung kaso ay nare-release, napupasok yan sa system Oh, talaga ba? So nandun sa system na na-dismiss ko yun, wala akong sekretong ginagawa sa aking trabaho. Ito, tatanungin ko po kayo. May tanong ho ako sa inyo. Kapag ang isang politiko kinakasuhan, na-dismiss, si Jinggoy, mga kababayan ko, nung kung for example, na-dismiss ang kanyang kaso dun sa pork barrel scam ni Janet Napoles, pinanews niya kagad, pinabalita niya kagad sa publiko. Mga kababayan ko. Pinabalita niya kagad sa publiko to clear his name. Mga kababayan ko. Why? The former congressman and Senator Joel Villanueva, nung hindi niya sinabi sa publiko na dismiss ang kaso niya sa Janet Lim Napoles case. Mga kababayan ko, yan ang pinakamabigat na tanong dito. Ano? Yung ombudsman? Because I thought the ombudsman, ipaalam to sa taong bayan. Oo, dumaan kayo sa proseso. Sa prosesong kayo lang ang nakakaalam na tapos na ang kaso at hindi pinaalam sa taong bayan. There is an cover up, mga kababayan ko. Pasikreto nyo ang ginawa. Hindi nyo isinapubliko. Diba? Oh. Lahat nakabuyang-yang. Walang nakabuyang-yang. Kung nakabuyang-yang nga, edi napag-usapan yan noon. Diba? Maghanap kayo sa balita na na-dismiss ang kaso ni Joel nung panahon na yon. Wala kayong makikita. Oh. Yun kay Martires, naghain si Villanueva ng motion for reconsideration laban sa desisyon ni dating Ombudsman Morales pag-upo niya bilang Ombudsman noong 2018. Yan ang pinakamahirap, mga kababayan. There is an cover-up.
I think there is no under the table. But there is an cover up, mga kababayan ko. Ang argumento raw ni Villanueva, forged o pineki umano ang kanyang mga pirma sa mga dokumento at nagpadala pa ng NBI findings kaugnay nito. Inilagay lang daw ang pangalang Villanueva sa request ng Buhay Party List, kayong hindi naman siya miyembro ng party list na ito. We don't know kailan makakasagot nun. But di namin kayang husgahan niya ngayon. Kasi yung narrative nyo, kailangan nakakaalam, hindi niya pinaalam sa taong bayan. Diba? Si Remulla, pag-aaralan raw ang desisyon na ito ni Martires. Hindi na siya susulat sa Senado. Ayan, mga kababayan. Nagbago na yung premises natin. I think that it's something that raising more questions than answers. Salima Refran, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Maraming salamat po, GMA Integrated News and Miss Salima Refran sa kanyang pong balita sa taong bayan. Ako, mga kababayan ko, for me, there is an cover-up na ginawa dito. Hindi ipinaalam sa taong bayan. If you are a politician, if you want to clean your name, supposed to be, kaya mong ipamalita na, oy, klaro ang pangalan ko, wala akong kasalanan, malinis ang konsensya ko. Bakit mo tinago? At ngayon, dismiss na. Mga kababayan ko. It means, mga kababayan ko, there's an cover-up. And why, bakit nilabas ito, ginawang ganito ni Ombudsman Remulla, the reason kung bakit na nakikita ko, mga kababayan ko, gustong ilabas ni Ombudsman Remulla kung ano talaga ang kadiliman na nangyari nun sa Ombudsman. Mga kapatid, anong kalokohan to? Mga kababayan ko. That's why I support this Ombudsman because plano niyang ayusin yung institution ng being isang ombudsman, mga kababayan ko. Well, I really agree to Ombudsman Remulla, mga kapatid. Kaya ako bilib ako sa diskarte niya Kasi talagang plano niyang gawin Plano niyang kasintahin talaga from time to time. Mga kababayan ko. Para sa akin, mga kapatid, walang pinapakita lang ni Remulla kung gaano kasalimuot yung dating nakaupong ombudsman. Ayan, kung gusto mo ng ganitong usapan, mga kababayan ko, please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel para lagi po kayo updated sa mga biyahe ng movements na ilalabas natin. Tama si Remulla. Suportahan natin yung ombudsman natin ngayon nang matigil na yung mga cover-up na katulad nito at takipan sa mga maanumalyang kine-question ng gobyerno sa mga opisyal na nakaupo. Tandaan nyo po yan. Ang taong bayan, suportado ang ombudsman, suportado ang bagong Pilipinas at ang liderato ng Pangulong Marcos.